Daghang salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong mataganinang adlawon just to join this event, this very momentous event. Today, we made a history that the people will never forget. Today is the day when the world will never forget who we stand for as Tabaweños. So yun know, Davao City, kumusta tayo dyan? Of course, we're still okay, no? Kumbaga, hindi naman talaga din ikakabahala dito sa Davao City kung when it comes to safety, security, air index quality, traffic, yes, traffic. Oh, kita nyo naman may traffic tayo dito, pero alam nyo, ang kukumustahin natin ang buong bansa, hindi lang Davao, kasi okay nga tayo dito. So since we're okay sa Davao City ngayon, ako yung mangungumusta sa inyong nanonood ngayon dyan ng mga taga Manila, taga Luzon, taga Visayas, and some other parts of Mindanao. Okay pa ba kayo dyan? Humihinga pa ba kayo? Sa ibig sabihin na kayo pa ba ay ano dyan, no? Kumbaga, okay pa ba kayong kalagayan ho ninyo, yung mga puso ho ninyo, kumusta, no? Hindi pa ba kayo nasi-stress? Or kumusta yung stress level ho ninyo after knowing na yun na nga, grabe, pinagnakawan tayo ng mga congressman natin, lahat-lahat, no? Halos sa lahat ng rehiyon may mga magnanakaw, although may mga ilan-ilan na lang naman na distrito ng may mga representative din naman tayo, mga congressmen na tapat pa rin naman sa serbisyo tungkulin. For example na lang yung sa boto nga nung impeachment kay si VP Sara, na kahit alam nilang wala talagang basihan, walang kasalanan ang ating botihing VP Presidente, pero andyan pa rin siya. Kumbaga, kahit walang kasalanan yung VP natin, so walang mali, pero pumirma pa rin yung iba. Kasi nga 150 million budget, ibig sabihin ho nun, kapag hindi ka pipirma, so mawawalan ka ng budget sa iyong distrito. So ibig sabihin ho nun, ang mga constituents mo sa iyong representative, sa iyong district na nire-represent, wala kang maibibigay na proyekto kasi wala kang budget. So ganyan kagarapal ka, walang hiya itong ano natin, Martin Romualdez, no, speaker. So ngayon sa saan yun? Indonesia, sa Nepal, sa Pabayon, Thailand, South Korea. So yung mga lugar na yun na nabanggit ho natin ay may mga nagaganap na mga people power, no? May mga people's protest talaga, to the point na may pang isang sinunog, no? Yun yung first lady, first lady or no, wife ng prime minister ng Nepal. So dito sa Pilipinas, kailan kaya tayo magsunog ng ano, no, ng first lady? Walang problema ako, willing ako joke lang. So totoo yan, no? Seriously, kabino ko na lang, no? Isa to talaga sa mga naisip ko na kunyari may magbuhos ang gasolina sa mga kurakot na mga, hindi lang kay first lady, no? Kurakot na mata congressman. Willing akong magsindi. Ako yung taga-sindi, willing, no? With pleasure pa. Kasi nga, doon man lang mabigyan ko ng hustisya ang ating mga kababayang pinagmakaawan, yung mga nabahaan, nagka-leptospirosis, yung mga nangutang ng mga sasakyan. Kumbaga pinag-iipunan, pan-down payment, tapos yun, ready silang magbayad ng ilang taon para sa kanilang pinapangarap na sasakyan, para mas accessible, mas okay ang kailangan pagpunta sa trabaho at sa negosyo. So kailangan nila may sasakyan. Tapos ngayon, binahalang basta-basta dahil nga sa pabayaan ng ating mga kontrakto, congressman, no? Kung congressman naman talaga pinakapunot dulo. So ang daming mga people's protest na nagaganap sa ibang bansa, no? So sa Pilipinas, kailan kaya tayo magagano, no? Pero siyempre, ako yung nakakaintindi naman sa mga kababayan natin sa Luzon and Visayas and some other parts of Mindanao. Pero Luzon and Visayas na lang, Luzon na lang, huwag na lang yung Visayas kasi may kalayuan din So hindi niyo magawa na people's protest dyan sa Malacanang, hindi niyo magawang patalsikin ang ating, hindi niyo magawang mag-rally
mag-people's rally. I don't know kung maliban sa pagiging mahirap, we have to meet ends meet, no? Kailangan natin magtrabaho araw-araw, or else pwede kayong tanggal sa trabaho, mawala ka ng hanap buhay kinabukasan. Pero ito kasi laban to para sa bayan, no? Para sa atin kasi lahat to, at sa ating mga susunod na mga henerasyon na. Kasi kung magpapatuloy, matatapos tong 6 years hanggang wala na, lubog, negative, o magni-negative. Yan naman, negative naman talaga ng Pilipinas kasi marami tayong mga resources pero hindi nagagamit ng maayos, no? Hindi nagagamit sa tama. So kami mga taga Davao City, hindi na kami pwedeng mapagsabihan, no? Davao, ano na, people power na, kasi proven and tested na ho namin yan dito sa Davao City. So meron na kaming nagawang 2 beses na kami dito na nag-gather. Hindi kami organized, hindi siya organized ng mga gatherings, kumbaga talagang lahat kami nagkakaisa dito. Solidarity walk, meron kami solidarity something, mga ganun, basta nagkakaisa ang mga taga Davao City. We walk as one, para sa Duterte family, na kasi Duterte, hindi siya para sa Duterte, ha. Sabi nga ng iba, ginagawang Diyos daw ang mga Duterte. Hindi namin ginagawang Diyos. Sila lang talaga yung patron, patron of good deeds, patron of anti-corruption, patron of anti-drug campaign, patron of basta lahat na lang ng peace and harmony, patron of progress, patron of cleanliness, basta lahat ng mga kagandahang katangian, na hinahangad natin ng mga Pilipino, mga tao sa mundo. Ayan, possess yan sa mga Duterte, andyan sa kanila yan. Hindi yan kompletos, rekato sila, totoo yan. Andyan sa kanila lahat ng mga hinahanap natin na katangian, nasa mga politiko sana ay nasa mga Duterte. Kaya ganyan namin sila pinaglalaban, ganyan namin sila pinapangalagaan, pinoprotektahan. Totoo yan. Kasi sa totoo lang, tao lang din yung mga yan, di ba? May mga pangarap din sila sa buhay na maglakwatsa, magpunta sa ibang bansa, travel goals. Si Tatay Digong, pangarap niya magkaroon ng mga luxury cars. Totoo yan, mga Harley Davidson, ng mga big bikes, pero hindi niya magawa-gawang i-acquire yung mga ganong bagay kasi meron silang delikadisa. Hindi nila magawa-gawa yung mga ganong mga pangarap nila, sa buhay nila, kasi nga meron silang katungkulan. So they have to lead. Kailangan lang mag-sit as a good role model. Hindi sila maninirahan sa lavish na lifestyle. Kita mo, alam niyo ba kung saan nag-aaral itong si VP Sara? Saan yan? Women's College, San Pedro College yata, tapos si Kong Pulong naman sa University of Mindanao. Si Mayor Basti ay galing sa Ateneo de Davao University, at ito naman si Kitty Duterte, nag-aaral yan sa Stella Maris ng elementary days, and I don't know kung asan siya sa high school. Basta nitong college ay sa Mapua, Malayan. Yan yung kanyang eskwelahan ni Kitty Duterte, Malayan Colleges. So ibig sabihin ho niyan, ang mga Duterte talaga, hindi namin niya sila ginagawang Diyos, ginagawa lang namin talaga sila patron, kaya amin silang pangalagaan, poprotektahan, di ba? Kumbaga yan lang kasi yung maliban sa pagiging law-abiding citizens and taxpayers natin, ng naming mga Davaoenyo, nating mga Pilipino. Yan lang talaga yung magagawa ho natin in response sa kanila. So law-abiding citizens, taxpayers, at saka yan nga, ang mga taong nagmamahal sa atin, which is the Duterte family. So mag-payback time tayo, So yun na nga, balik kung kinakailangan na, kung may magagather lang talaga, hindi na kailangan i-organize. Simulan lang ng mga ilan, everything will follow. Ako, sa totoo lang, pwede akong lumipad papuntang Manila on the spot. Tapos pagdating ko doon sa Kamaynilaan, pwede ko isama yung mga kaibigan ko, kakilala, kasamahan sa trabaho, kamag-anakan, 10 ng 20. 20 ng aking kamag-anakan, 20 ng aking mga kasamahan sa trabaho dati, 20 ng aking mga kaibigan. Isasama ko sila sa lansangan. I-invite ko sila, or talagang dadalhin ko sila sa kasada, magsama-sama kami doon para dagdag kami sa puwersa ng mamamayang masa. Ganun yun. So dito sa Davao City, proven and tested na ho namin dito na merong pagkakaisa mga taga Davao City. Kaya namin na magpatalsik ng kaya namin we can kingmaker kami, kingmaker, mayor, di ba? Magaling mga Duterte, ginagawa namin silang dito, tagapamahala ng aming lungsod. So kung meron mang isa sa pinaka-legit na talagang solid Davao City, so we can make you up and we can also make you fall. But this time lang talaga, hindi pwedeng Davao City lang yung gagawa ng paraan. We made it, nagawa na namin na magkaroon ng solidarity rally, solidarity walk, solidarity protest, mga gano'n,
pagkakaisa. So pinakita na namin yung puwersa ng Davao. Kaya nga sila galit na galit sa ano sa mga Duterte dahil sa mga taga Davao, no, na sobrang solid, sobrang loyal, hindi man loyal, solid, no. Kasi basta itong mga Duterte magkakamalian sila pag nanakaw, tawag dito, magnakaw, no? So talagang yung loyalty wala yan, hindi kami loyal, no. Talagang marunong na kami mag-compliment, marunong kami mag-reciprocate, marunong kami marunong kami grateful kami, marunong kami magpasalamat, at syempre not by words lang, so kailangan din action, through action, hindi lang sa words. So kailan pa tayo magkaroon ng rally? So I don't know, basta sana mayroong diyan mga taga Luzon, no? Baka naman kilos kayo, wag yung isipin yung isang araw, dalawang araw, isang linggo. Sa si Mahatma Gandhi, I don't know kung kilala niyo si Mahatma Gandhi or Mahatma Gandhi, basta yun sa India ba yun, na gumagawa siya ng passive resistance. Di ba kung sa iba is people's protest, people's power, nasusunog, nagiging violente. Yung kila Mahatma Gandhi sa India, basta sorry kung hindi ako sure, India o South Africa. Basta ang dati kasi para kumbaga iniipit sila, no. Kumbaga ang mga hindi susunod, ito lang ito ko lang to, akin lang tong based on my memories pagka hindi ka sasang-ayon sa gusto ng kailang pamahalaan, gobyerno, so hindi kayo bibigyan ng pagkain, hindi kayo pakakainin, or hindi kayo pagbibilhan, no. So kailangan yung sumunod, bawal kumontra sa kanilang patakaran, sa kanilang panggobyerno, or else magugutom ka. So ang ginawa nila, ayun, nagpakulong sila lahat, tapos yun, hindi kumain. So yung ginagawa nilang pang hostage na pagkain, ayan, napanis, nabulok, nasira, di. So yun yung ginawa nila para lang talaga magkaroon ng protesta. Basta di ako sure kung India ba yun. So what more dito sa Pilipinas, so pwede naman sir tayo yan na nga tinatawag na sakripisyo. Si Jose Rizal, buhay. Si Andres Bonifacio, buhay. Si General Luna, buhay talaga. Yung mga tawag dyan, sinacrifice. Samantalang tayo sahod lang naman. Di naman sila tayo mamamatay after 1 week na tayo welga protesta, magsama-samang ipadama, magsama-samang ipakita, no, sa mga kurakot nating mga kongresista at sa Malacanang na tayo'y galit na, tama na, sawa na tayo, punong-puno na tayo, puno na yung salot nating mga Pilipino. So yun lang, basta Davao City meron na tayong meron kaming dito, proven and tested na kami dito, no. Meron kaming ebidensya, proof and testament, no, testament na kami ngayon, magaling, meron kami pagkakaisa. So kung nagawa namin mga taga Davao City, anong wala sa Luzon, ba't yung magawa? Hindi ito para sa inyo, sa atin, kundi para to sa buong angka natin hanggang sa pangilang henerasyon. So sana move na, no, galaw-galaw mga taga Luzon, and everything will follow. Sureball yan, mga taga Davao, baka mga 1/4 sa Davao lilipad papuntang yung mga savings, no, talagang kukunin siguro yung mga savings, i-withdraw, i-bidin ticket papuntang Manila para makilahok ako. Number 1 ako dyan, asahan nyo, 125%, 200% pa gawin ko na. Tapos yun nga, hihikayatin ko yung mga kaibigan, kamag-anakan, kakilala sa Manila. Mabuhay ang Davao! Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong pagmataga ng kadlawon just to join this event, this very momentous event. Something unique that we celebrate our 88th araw ng Davao. This is a very special moment for everyone. Today, we made a history that the people will never forget. Today is the day when the world will never forget who we stand for as Davaoenos.
feel. But I'm sure the spirit that we have here right now is radiating all the way to the Hague, Netherlands. And we are really praying for the immediate release of our Tatay Digong. Maraming salamat na Buenyo. Ang haba pa nito. More than 3,000 of you shouting the same name.